Hello guys! Welcome back to this channel. So for today's video, I'm going to share with you the ESL companies that I applied for and also the statuses of my applications to those companies. Para lang magkaroon kayo ng idea kung saan kayo mag apply na talagang legit na nag-respond sila. So let's begin. Firstly, I will share with you the video ESL company na in-applyan ko na and may mga result na and status na ako. So, firstly, sa Palfish. Sa Palfish, guys, nakapasa ako dito sa demo. Unfortunately, nag-failed yung certificate ko kasi sabi nila mag-try lang daw ulit kasi yung iba tinatanggap naman daw yung TEFL teacher record. So, baka sa screenshot lang or hindi ko alam kung bakit nag-fail. Basta malinaw naman kasi yung screenshot nung certificate ko. Anyways, that's okay. So, next is JP Network English Corp. So, dito, nag-send ako and then nag-undergo ako ng assessment. Mag-take kayo ng quiz and technical requirements at the same time. So, sa akin, nag-failed siya. Hindi ko alam kung saan ako bumagsak, kung sa quiz ba or technical requirements. Hindi na nila dinisclose yun sa akin. Next is sa Preply, guys. Madali lang, gumawa lang kayo ng account sa Preply. Search nyo lang siya. Itong link na to. And then, yeah, pwede na kayong gumawa ng sarili nyong account. Very easy lang. And then, di lang ako tumuloy kasi kailangan ng accredited TEFL certificate. Unfortunately, hindi kasi nila ina-accept yung sa teacher record kasi yun lang yung TEFL certificate na meron ako. But anyways, kung meron kayong certificate from other like schools, universities, or whatnot, pag create kayo ng account sa Preply, makikita nyo yung list ng mga universities na tinatanggap nila yung TEFL certificate. So, yun. Next is sa Poly English. Still under review pa rin yung training ko doon. Matagal silang review. I don't know, baka sobrang daming applicants siguro. And then sa Native Camp, for demo na ako. Actually, nakapag-demo na ako, pero pinapare-demo ako ulit. So, hindi pa ako nag-demo. Sa kanila lang siguro. Kasi parang sabi nila, right now daw parang mahina sa Native Camp. So, hindi mo na ako nag-demo. Next is ACADSOC. Sa ACADSOC naman, guys, failed ako dun kasi I wasn't able to attend the demo interview dun sa mismong time na binigay ko. Meron akong another interview pala nun, so nag-conflict siya. But that's fine. Next is sa Mison. Sa Mison naman is equipment check na ako. Dapat meron akong schedule ng equipment check, kaya lang hindi kami nagtutugma ng HR kasi parang ang tagal nilang mag-send ng message. Tapos pag hindi naman ako naka-online, tsaka naman sila mag-send ng message sa akin. Tapos mababasa ko na siya 2 to 3 days kasi hindi ko agad-agad nabubuksan yung iba kasi yung platform na ginagamit nila. Before, sa Teams kami nagme-message. And then, download ako ng another app which is the Lark. Kasi yun na daw yung gagamitin nila, hindi na yung team. So, ayun, basta, yun lang. And then, sa NovaKid naman, I failed then. Ang reason is non-compliant to their teaching standard. I don't know what I violated, pero that's okay. Baka hindi lang talaga para sa akin yung NovaKid. And then sa Edge Tutor, yeah, nakapasa ako ng initial interview. Ang schedule nila sa Edge Tutor is from 6 p.m. to like 12 p.m. ganyan. Kasi ako kasi nasa probinsya ako. So kapag nag-blackout, so madilim. I don't know. Wala kasi akong power bank or generator para mag-support kapag nawala ng kuryente. Kasi alam niyo naman sa probinsya, di pa Pasko pero
Christmas light na ang kuryente. 'Pag nag-blackout na ng isang araw, sunod-sunod na 'yan hanggang sa buong isang buwan na walang aasahan sa kuryente talaga. So, yun. Eh, wala pa rin naman akong, pambili ng generator or power bank. So, yun. Pero, in-offeran nila ako ng fixed na salary. Kaya lang yung time niya is parang hindi ko kaya. 4 AM to 9 AM 'pag weekdays, kaya ko yon, kaya ako gumising nun. Pero yung magpupuyat kasi anemic kasi ako, so hindi ko siya tinanggap. But anyways, let's move on to the next one. Sa Gaon Jack's English e-learning, I failed kasi did not meet their standard daw. Kasi kapag Korean company talagang sobrang taas talaga ng standards nila. And then sa Q-Kids naman, Q-Kids for US-based only lang. So, hindi sila nag-offer sa mga Filipino. And then sa Weblio, thank God for tutor orientation na ako. Next, sa Bizmates naman, sa Bizmates, puro business English kasi dito. So, nag-try ako, pero hindi ako pumasa kasi nagkamali ako. Akala ko kasi meron pa akong attempt. Tas last attempt ko na pala yun. Eh, yung first question pa lang yun. Tas ayun, wala, tinuloy-tuloy ko na lang. Tas, ayan, failed tayo. Ayun. And then next is sa 5-1 talk, under training na ako. Pero hindi pa ako nag-uumpisa. Tas sa Mint English naman, failed din tayo kasi Korean company din 'to, mataas din yung standard nila. So, I failed because I did not meet their, teaching standard din. So, yun lang. Next, move on tayo sa ESL audio classes.